Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik sa pagsusuot ng Philippine jersey si Justin Baltazar para agapayan ang Manila-based team na Strong Group Athletics sa kampanya nito sa ika-33 edisyon ng Dubai International Basketball Championships sa United Arab Emirates ngayong buwan. Makakasama ng 6'9" o 6'9" Pampanga native si naturalized player Andre Blatch at mga import na sina Dwight Howard, Andre Robinson at Mackenzie Moore sa ilalim ng pagmamando ni Strong Group head coach Charles Chu. Sasamahan din ni Baltazar ang local players na sina reigning UAAP MVP Kevin Kiambao at yung pang bigating collegiate players na sina JD Kagulangan, Alien Liwag, Tony Inot, Justin Sanchez at Francis Escandor. Bago ang 2024 edition, nakapaglaro na sa 2023 tourney si Baltazar kasama ang Philippine team na bigong makausad sa semifinals bunsod ng 106-97 loss sa Al Riyadi ng Lebanon. Kagagaling lamang ni Baltazar sa ikalimang season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL kung saan nakuha niya kasama ang Pampanga Giant Lanterns ang Corona kontra Bacoor City Strikers. Nakupo rin ni Baltazar ang Most Valuable Player Award sa nasabing liga. Samantala, gamit ang suporta ng bagong imports, tangka ng Strong Group na makasampa sa semis kung di man pala rin sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa tennis naman, bigo muli si Filipina tennis star Alex Ayala na makaabante sa knockout round ng 2024 Australian Open matapos na payukuin ni Rebecca Peterson ng Sweden gamit ang 6-2, 7-5 results sa opening round ng qualifying draw. Sa kanilang match, agad na umiskor si Peterson ng 2 points kontra Ayala na kalaunay muntik pang masulutan ng Pinay tennis player gamit ang abanting 3 points. Nawalan naman ng saysay ang pagpupursige ni Ayala ng umalagwa ang pagsiguro ng set 1-0 ni Peterson. Pagdating ng second set, sinubukan pang palagan ni Ayala ang opensa ng WTA rank number 128 ngunit tuluyan ng kinapos ng mapaabante ni Peterson ng ungos sa 7-5 at maselyuhan ang nasabing set. Ito na ang ikalawang taong sunod na early elimination ni Ayala sa qualifying round ng Grand Slam tourney buwat sa 6-4, 6-7 at 3-6 loss kay Misaki Doi ng Japan sa 2023 edition ng torneo. Samantala, mula naman sa panalo kontra Ayala, sunod na asignatura naman ni Peterson si Anastasia Zarakova ng Russia na una ng pinataob si Belarusian tennis player Jana Kolodinska gamit ang 6-1 at 6-3 results. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, baling naman tayo sa basketball. Magkasunod na laban ang pinangunahan ni Brandon Ramirez para ibandera ang FC or MCFA Solver at angkinin ang korona ng Leg 2 ng PBA 3x3 Season 3 Third Conference nitong Martes sa Ayala Malls, Manila Bay. Tumipa si Ramirez ng 9 na puntos at 4 na rebounds para bawagin ang San Miguel 19-17. Nakakuha naman ng tulong si Ramirez kay Louis Vigil na nakagawa ng 7 puntos at agapay na tig-1 puntos mula kina Terence Tumalip at Yutien Andrada. Bago ang finals match, si Ramirez din ang tumimon sa MCFA Solver para dispatchahin ang NLEX sa semis. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa football naman, inanunsyo ni Dan Palami ang pagbibitiw nito sa pwesto bilang team manager ng Philippine Men's National Football Squad. Ayon kay Palami, ang resignation niya ay magbibigay pagkakataon kay Philippine Football Federation o PFF President John Gutierrez na manduhan ng Philippine Ascals at maisakatuparan ng plano nila para sa men's football team ng bansa. Si Palami ay bahagi na ng Men's National Football Team simula pa noong 2009 at siyang nagpakilala muli sa larong football sa bansa sa pamamagitan ng Ascals. Noong 2010, nakapasok ng semifinals ng Asian Football Federation o AFF Suzuki Cup ang Ascals at naulit pa ito noong 2012, 2014 at 2018. Kasama rin si Palami sa makasaysayang pagpasok ng Ascals sa Asian Football Confederation o AFC Cup noong 2019. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.